So ang una nating pag-uusapan mga kababayan ay ito po, no, patungkol kay Sara Duterte na posibleng hahabulin ng ICC pagkatapos na ma-confirm or sakali na matapos ang hearing ni Digong at ma-convict mga kababayan, ito pala'y isusunod si Sara. Nako po mga kababayan, Diyos ko po, kung hindi ka man ma-impeach at mag-resign ka, may ombudsman. Kung hindi ka man lumusot sa ombudsman, may ICC. Talaga po mga kababayan, wala talagang lusutan. Kung may anomalya man, talagang maimbestigahan ng todo-todo, sabi ni Amy Marcos. Ma'am Corazon Ramos and kay Marawi TV Vlog, hello po, and kay Rita Magbu, may galap shoutout po. So yun nga mga kababayan, ito po, meron po akong ipapakinig sa inyo na kung saan mga kababayan, ang akala siguro ng mga DDS ay ligtas si Sara. Kasi ang nakalagay kasi doon mga kababayan, no, ang merong warrant ay 10 lang, no? Na kung saan yung mga co-perpetrators ni Digong, isa na diyan si Bongo, si Bato, Albayalde, Danao, at si Aguirre at yung iba pa. Maliban kasama si Digong, so 10. So merong isa doon patay na. So ngayon mga kababayan, ang akala nila ay okay na yon. Hindi po pala ganun. Nako po mga kababayan, panibagong problema, panibagong kakaharapin ni Inday Sara. Ito po mga kababayan, Diyos ko po, si Christopher Dakiwag and kay Ma'am Shiri Monica, yan po. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po Ito sige. Her role in the war on drugs could very well be put into the picture. Remember that the war on drugs, the scope of the case, runs from 2011 to 2019. From 2011 to 2013, Sara Duterte was, I think, mayor of Davao. She was vice mayor from 2013 to 2016. Nagpalitan niyang pag-angay. At ang pagturing dito sa Davao Death Squad ay isang criminal enterprise mula sa Davao kung saan ang mayor, ang chief of police, at iba pang mga susing tao ay naging kabahagi. Kaya hindi po ako magugulat kung mauungkat din nakabahagi si Sara Duterte ng investigasyon ng crimes against humanity sa kaso ng tatay. I say this because I really believe it's not a matter of if, but when trial will proceed against the DDS. Probably we will know more about the role of Sara Duterte in the Davao Death Squad. So yun po yun mga kababayan. Yun po ang sabi ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan. So, ito daw tukhang or war on drugs na nangyari sa Davao. Matatawag po itong criminal enterprises na kung saan mga kababayan ay si Sara po ang pumalit na mayor kay Digong. Nung sa Davao nangyari ang AJK or extrajudicial AJK. Wala pa yung drug war mga kababayan. Wala pa yung tawag dito drug war ni Digong. Wala pa yon. So dito muna tayo sa AJK. Nung panahon sa AJK, yun po mga kababayan ang kaso ni Digong ngayon. Yung mga pinatay sa Davao na which is may mga witness si Arturo Las Cañas, si Edgar Matubato at mga kababayan, noong naging mayor si Digong yan. So alam naman po natin mga kababayan, noong naging mayor si Digong, yan po ang kaso niya ngayon sa ICC. Yung extrajudicial killings na ang sabi nga ni Edgar Matubato ay binutas ang katawan, nilagyan ng simento para bumaon. Binutasan ang katawan, nilagyan ng simento, nilagyan ng bato, binaon para pupunta sa ilalim, hindi aangat. At pinatay at mismo inamin ni Digong yan sa Senado at sa Quadcom. So ngayon mga kababayan, diyan si Digong sumabit, no, sa extrajudicial killings kasi may dalawa siyang witness, si Edgar Matubato at si Arturo Las Cañas. So aminado, inamin ni Digong. So ngayon mga kababayan, ang akala ng lahat tapos na yon. Hindi po tapos yon. Bakit? Noong nagpresidente si Digong, ang naging mayor na pumalit kay Digong si Sara. Ang mayor na pumalit kay Digong, so nangyari ang krimen sa AJK, mayor si Digong. So ngayon, pagkatapos naging mayor ni Digong, tumakbong presidente, ang pumalit si Sara. So ang akala ng lahat ay tapos na yon kasi naging presidente na si Digong. Hindi po mga kababayan. Ang nangyari po doon ay instead of AJK, ginawa niyang war on drugs. So ngayon,
Noong bumaba si Digong pagka-mayor, si Sara ang pumalit kasi naging presidente si Digong, si Sara naman ang pasimuno dito sa sinasabing Uplan Tukhang. Sa Bisaya pa, ang tukhang, tuktukin ang pinto, hahangyuin. So sa Bisaya, tuktok, hangyo. Kaya tukhang. Sa Tagalog nun, kakatukin, makikiusap. Kakatukin ang bahay, kakausapin ang adik. Kaya nga tukhang eh. Tuktukin, hahangyuin. So ibig sabihin, kakatukin, kakausapin. Yun po ang ibig sabihin ng tukhang. So ngayon mga kababayan, ang nangyari dito ngayon ay merong ipinag-utos si Sara na tukhang-tukhang sa pamamagitan na si Bato ang PNP chief. No? Ang Davao City Police Chief si Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, doon nag-umpisa itong tukhang-tukhang. Tapos, okay naman yon mga kababayan, walang problema yon. Walang problema yung tukhang ni Sara. Kasi nga, ang mga adik, lilinisin. Ang mga adik, disiplinahin. Tama yon, maraming adik na tatakot, maraming adik na tumigil. Pero mga kababayan, noong naipa-implement ito ni Digong sa national, dapat sa Davao lang ito eh. So doon pa lang sa Davao mga kababayan, imbis na tapos na yung issue ni Digong sa AGK, binuhay muli ni Sara. Yung tinawag nilang DDS na pumapatay at extrajudicial killings na mga pinapatay, ay pinalitan nila ng pangalan na version 2.0 na which is tukhang. So walang problema doon sa tukhang. Kahit ako, saludo ako dyan sa tukhang kasi maganda po talaga yan para maiwasan ang adik, maubos ang adik at walang magdudroga. Tama ang tukhang. Ngunit mga kababayan, noong ipina-implement ito ni Digong, noong naging PNP or National PNP Police Chief na si Bato, National Philippine Police General or Chief 4-star na si Bato, mga kababayan, kasi galing siya sa Davao. Police Chief siya sa Davao. Hanggang sa naging PNP Chief siya, pina-implement ni Bato kung ano ang ginawa nila ni Sara sa Davao. Pina-implement niya sa national. So ito'y tinatawag na tukhang. National na yan. AJK. Tapos na yung AJK, naging tukhang. Tapos naging tukhang 2.0 nung ipinalaganap nila ito buong Pilipinas. So ngayon mga kababayan, uulitin ko, wala akong kontra sa tukhang. Maganda ang implementasyon sa tukhang. Nababawasan ang adik, nababawasan ang krimen, naubos ang adik, at wala nang masyadong nagdudroga at nagtutulak at nagbibenta. So walang problema yan. Magandang implementasyon yan para madisiplina ang mga Pilipino na maiwasan ang droga. Ngunit mga kababayan, noong narating na ito, nung naging presidente na si Digong, naging mas matindi ang tukhang. Bakit? Dahil meron ng reward system. Dahil meron ng reward system, mga kababayan, nabawasan ba ang drug lord? Yes, nabawasan po talaga ang drug lord. Namatay si Paruhinog, namatay si Espinosa, nabawasan po talaga. Pero sa Visayas at Mindanao lang. Pero mga kababayan, kung alam nyo lang ang metrics kung ilan po ang drug lord sa entire Philippines, 1,000 po mahigit. Pero dalawa lang po ang ating nabalitaang namatay, si Espinosa at si Paruhinog. So nasaan po ang 900 plus? 1,000 mahigit ang drug lord entire Philippines. Kung alam nyo lang ang metrics. Ako nakita ko na yan eh. Pero bakit dalawa lang ang namatay? So nasaan ang 998? Bakit buhay pa? So yun na ang tanong ngayon mga kababayan. Magandang implementasyon sa tukhang. Ngunit nung sinabayan nila ito ng reward system, ibig sabihin ng reward system, yung sabi ni Bongo, pagpatay, 500, pagka nahuli, nanlaban, 1 million, kapag nahuling buhay, 1 million, kapag napatay mo kasi ng laban, 2 million. Ayan ang reward system. Na which is mga kababayan, meron po tayong witness dyan, si Garma at si Arcio. Si Colonel Arcio at si Garma. So, yan po mga kababayan. So ngayon, ang nangyari mga kababayan, magandang implementasyon ng tukhang. Marami po talagang nababawasang tulak, gumamit at nagbibenta. Marami po talagang natatakot na adik nun. Ngayon mga kababayan, ang problema, kaya dumami ang patay,
Kasi may reward system nga naman. At take note mga kababayan, kung tutuusin, dapat isinali sa tukhang na kaso ni Digong ang pag-abuso nila sa pandemic. Kung ako lang tutuusin, dapat isali ko ang pandemic sa tukhang ni Digong. Bakit? Sa nalaman natin na may tukhang, may reward system, kaya dumami ang patay. Kahit hindi adik, basta nakitang bungal, lubog ang mukha, payat, puro tato, luwa ang mata, adik na daw yan. So dahil sa nakikita mo lang, basta may reward, maraming patay. May reward 500 kapag ka napatay mo. 1 million kapag ka nahuli mong buhay. 2 million kapag napatay mo kasi nanlaban. Ma'am Brenda Barton, hello po. So ganun po ang kanilang pulisiya noon, mga kababayan. So dahil sa reward system, dumami at inabuso ng mga pulis itong tukhang-tukhang. So ngayon mga kababayan, para sa akin hindi pa po sapat ang war on drugs ni Digong na mga adik lang ang pinatay. Alam nyo ba noong pandemic, kumain ka ng pulburo na samid ka, anong sasabihin agad ng ospital? Meron kang COVID. Dapat hindi lang tukhang yan Dapat isali itong pandemic sa war on drugs ni Digong. Bakit? Alam nyo ba na malaki ang kinita ni Digong dyan sa COVID na yan? Bakit? Ganito kasi nangyari mga kababayan. Uminom ka ng suka, nasamid ka, umubo ka. Ngayon, ang sabihin agad, may COVID ka. Kumain ka ng pulburon, nasamid ka. Sabihin agad, may COVID ka. Alam nyo ba, noong pandemic mga kababayan, na kapag ikaw ay makonfine, syempre gagastusan ka ng gobyerno. Yung mga gamot nun, alam nyo ba, pag merong isang nagka-COVID, tapos ginamot ng gobyerno, alam nyo ba na may perang kikitain ang hospital doon sa COVID na yan? Binabayaran yung mga may sakit na COVID. Refunded ng government yon. Bakit nire-refund ng government ang mga may sakit sa COVID? Halimbawa ako, may-ari ng hospital. Merong mga pasyente ako 100 na nag-positive sa COVID. Gamutin ko yun. Mamatay o buhay, magbabayad ang gobyerno sa akin. Magbabayad ang gobyerno sa akin. Pwede kong ilagay doon ang naubos ko na gamot ay 10 million sa 100 ka pasyente. Patay o buhay, refunded ng government yon. Alam nyo ba na ang laking nanakaw nila sa pera nun? Diyan papasok ang Parmali. Mga kababayan, diyan papasok ang Parmali. Buhay, patay, refunded ng government yun. Kaya nga sabi ni PBBM, wala sa kanila ang nagbulsa sa sako-sakong pera sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan ang mga kababayan, pinabayaang mamatay. Kasi mga kababayan, kapag ka nabalitaang may COVID ka, automatic 1 million yun, isang pasyente. Patay ka man o buhay, refunded yun. Kaya mga kababayan, hindi lang dapat tukhang. Hindi lang dapat tukhang. Dapat isali ang pandemic at ang Parmali dyan sa ICC. Kasi ginawa nilang negosyo ang mga nagkasakit na kahit nasamid lang sa pulburon, may COVID na. Kahit kumain lang ng mangga na aasiman, may COVID na. Di ba? Kahit nga napatay, sabihin COVID Kasi kada pasyente, nire-refund ang gastos noon ng gobyerno. Doon pa lang may kickback na. Sino ba ang nagpapa-refund? Sino ba ang DOH secretary noon? Na inutusan pa nga ni Digong ilipat ang milyon-milyon na pera sa Parmali. Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, malaki pinagkakitaan talaga nila. Biruin nyo mga kababayan, nakabili si Michael Yang at ang kanyang kapatid ng 2 mansyon sa Dubai. Ang puhunan 1 million pero ang kinita 8 billion. Putang ina. Ang puhunan 1 million, ang kinita 8 billion. Kaya ura-urada nakabili ng 2 mansyon sa Dubai. Totoo yan mga kababayan. Sabihin nyo sa akin, bakit nakabili ng mansyon? Totoo ba yan?
Pakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Kaya mga kababayan, sabi ni Attorney Cristina Conte, may possibility na si Sara uungkatin at kakalkalin ang pagkasangkot niya kasi mayor siya noon at siya ang pasimuno sa tukhang. Ipakita ko sa inyo mga kababayan, paano nasabi ni Attorney Conte na siya ang pasimuno ng tukhang? Mismo si Arturo or si Edgar Matubato ba ang nagsabi mga kababayan or Arturo Las Cañas? Arturo Las Cañas. Sara Duterte. Pakinggan nyo ha mga kababayan, ito yung pruweba. Nako, mga kababayan. Ito yung pruweba na si Sara ang ina ng... Halimaw ng Davao, ganyan po tinawag ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. Halimaw ng Davao, ganyan po tinawag ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati si VP Sara Duterte, inakusahan niyang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Di ba? Narinig nyo? Halimaw ng Davao at demonya ng Davao, si Digong at si Sara. Ganun po sila, mga kababayan. Kaya ang sabi nga ni Attorney Cristina Conte kanina, may possibility na kakalkalin, uungkatin at babalikan talaga si Sara kasi nga siya ang mayor ng Davao noong presidente si Digong at sa kanya nag-umpisa at nagmula itong tukhang kay Sara. Pakinggan ninyo. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Bago ko ipagpatuloy mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-like. At bakit ko nasabi na pwedeng may possibility balikan si Sara at makasuhan sa ICC? Kasi anong silbi ng pagiging witness ni Arturo Las Cañas sa ICC kung hindi makasali si Sara? Si Vice President Sara Duterte raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Patay. Yan ang isiniwalat ng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nako! Nag-trap sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is tok-tok hangyo, meaning Kakatok. Ayon kay Las Kakausap. Cañas, nagsimula Tukhang. raw ito noong mayor pa ng Davao ang vice-presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Anong sabi ni Attorney Cristina Conte kanina? Mayor si Sara, presidente si Digong. Nung mayor si Digong, tuloy ang patayan. Nung naging presidente si Digong, si Sara ang sumalo, mas nag-level up ang patayan. Kaya nga criminal enterprises At sino ang katuwang ni Sara? Si Bato de la Rosa. Patay kayo dito, mga kababayan. Walang takas ang lula inday ninyo. Kung mag-resign man siya para hindi ma-impeach, may kaso sa ombudsman. Kung hindi man siya lumusot sa ombudsman, may ICC. Talagang tatlo ang kaniyang kagipitan ngayon. Impeachment, ombudsman, ICC. Nako po. nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa Nako. na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Nako. Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa Biruin ninyo, andon si Las Cañas, ha? Huwag kayong pakampante, mga DDS. Huwag kayong pakampante. Anong papel ni Las Cañas? Anong papel ni Arcierto ba? O Asierto? Anong papel ni Asierto? Anong papel ni Edgar Matubato? Anong papel ni Garma? Anong papel ni Arturo Las Cañas? Kung hindi man lang sila magamit bilang witness doon. So, ibig sabihin, Arcierto, Las Cañas, Matubato at Garma, may papel sila doon. Pero ngayon, mga kababayan, doon sa confirmation of charges ni Digong, nakita nyo ba si Arturo, si Matubato, si Garma, at si Asierto? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba ang pangalan ni Arturo Las Cañas? Nakita nyo ba ang pangalan ni Asierto? Nakita nyo ba ang pangalan ni Edgar Matubato? Nakita nyo ba ang pangalan ni Garma? Wala. Ni isa doon sa kanila, walang pinakitang pangalan. So, ibig sabihin, may purpose ang apat doon. Baka kay Sara na. 'Di ba? Doon sa confirmation of charges ni Digong sa loob ng 3 araw,
Ni isang pangalan, Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, Asierto, at Garma, wala akong nakita sa kanila doon. So, ibig sabihin, hindi ba kaya itong apat ang magiging witness laban kay Sara? Patay kayo. Delicates. Patay ka dyan. Delikado si Lustay. Mga kababayan. Ito ang isipin ninyo. Ni minsan, pinapapunta si Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, pang-apelido nun? Asierto, at si Garma. Pero doon sa mga lumabas, sa confirmation of charges ni Digong, wala kayong nakita sa apat na yan. Pero anong sabi ni Trillanes? Sila ang witness. So hindi ba kaya sila ang magwi-witness apat kay Sara? Hindi kaya pasabog yan? Mga kababayan, mga kababayan, ayaw kong gumawa ng kwento kasi masama. Pero nasa isip ko, bakit hindi lumabas si Edgar Matubato, Arturo Las Cañas, Asierto, at Garma? So kanino sila mag-witness? Sino ang kanilang ididiin? Alam nga naman si Digong, di sana lumabas ang pangalan nila doon na sila ang witness. Ngayon, ang malaking katanungan, kanino sila mag-witness? Kay Sara nga ba? Patay ka dyan. Delikado. Matakot lang kayo. Witnesses sa trial na lalabas. Nako, delikado. Ni isang pangalan sa pinangalanan kong Las Cañas, Matubato, Asierto at Garma, wala akong nakikita doon. Ni minsan hindi binigkas ng ICC. Ang kanilang mga pinalabas na ebidensya doon ay yung mga lumabas sa TV. Pero yung mga testamento, mga statement ni Matubato, Las Cañas, Asierto at Garma, wala. So may possibility kaya na yung apat na yan ang magwi-witness laban kay Sara? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang po. Patay ka dyan. Kaya pala ang sabi ni Attorney Cristina Conte, hindi mangyayari na posibleng maimbestigahan si Sara ng ICC kasi siya ang pumalit na mayor noong naging presidente si Digong at siya ang pasimuno ng Oplan Tukhang. Patay kayo dyan. Sara Bato ang binanggit nung interview kay Las Cañas. Nako, continue. 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tukhang sa Davao City. Nung panahong mayor si Sara, 3,000 ang namatay at nawala noong mayor si Sara sa Davao City. So napaka-imposible na hindi ito isasali yung 3,000 kapatay. Mga kababayan, 3,000 kapatay ang nawawala according kay Arturo Las Cañas. 3,000 ang nawala at namatay. Mix na yon. Ulitin ko Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa tansya nila Ang daming namatay, ang daming missing. Noong panahong mayor si Sara at presidente si Digong, may inimbestigahan ba daw si Sara? Wala. Sabi ni Arturo Las Cañas. Patay. Delikado ito. 3,000. 3,000. Isa nga lang patayin mo, kulong ka na. Yun pa kayang 3,000. Dahil sa tukhang.
Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa oplantokan sa Davao City. Di niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC kaugnay sa Davao Death Squad. Ayan na. Nag-file ng affidavit si Arturo Las Cañas laban kay Sara noong mayor ito ng 2010, 2013 at 2016 to 2022. Patay ka dyan. So, ibig sabihin pala mga kababayan, itong pagpunta ni Arturo Las Cañas sa ICC ay not for Digong, but for Sara. Not for Digong, but for Sara. No? Majority kay Sara. Si Digong doon, sanga-sanga na lang yung sa kanya. So, itong kay Digong, andito na si Matubato, andito na si Asierto at si Garma. So, ang kay Arturo Las Cañas ay kay Sara lang talaga. Halaka, patay ka dito, Sara. Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa oplantokan sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nako! Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. So, ibig sabihin, yung isinumiti niyang affidavit sa ICC ay for Sara. Kasi si Sara, ang sinabi niya doon, mayor ng 2010 to 2013, 2016 to 2022, wala naman siyang sinabing si Digong. Ang sabi, si Sara. At hinamon pa nga ni Arturo Las Cañas si Digong na harapin siya sa ICC. Naku po mga kababayan, Diyos ko. Kaya tama nga ang sabi ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan. Ito po mga kababayan, sabi ni Conte. Her role in the war on drugs could very well be put into the picture. Remember that the war on drugs, we spoke of the case, runs from 2011 to 2019. From 2011 to 2013, Sara Duterte was, I think, mayor of Davao. She was vice mayor from 2013 to 2016. Nagpalitan niyang mag-angay. At ang pagturing dito sa Davao Death Squad ay isang criminal enterprise sila sa Davao kung saan ang mayor, ang chief of police, at iba pang mga susing tao ay... Nako, ayan na. Delikado talaga si Sara mga kababayan. Mga DDS, baka ang akala ninyo 10 lang. Kasali yan si Sara. Maniwala kayo sa akin. Kasali yan si Sara. Akala ninyo, okay na yung 10? Ano yun, kakalimutan lang si Bato na damay? Na PNP chief siya ng Davao? Tapos yung mayor, hindi? Na yun yung nag-utos kay Bato? Diba? Si Bato na damay? Si Bongo na damay, na assistant lang naman? Tapos si Sara na mayor, pumalit sa tatay niya at pasimuno pa ng tukhang at may witness pa na si Edgar Matubato. Hindi kasali. Apaka, ano yun? Yung inutusan na dadamay pero yung nag-utos hindi. Ano ka? Special child? Ano ka? Pinili? Nako, walang ganon. Si Bato nakukulong. Si Bongo nadadamay. Tapos yung mayor hindi. Si Bongo nga, sumasama-sama lang kay Digong, nadadamay. Tapos si Sara na nag-utos kay Bato na magtukhang, hindi. Nakakapagtaka naman. O baka naman hiwalay. Baka naman hiwalay. Ayan na, mga kababayan. Yung isa sa mga katanungan ngayon, Sara, yari ka dito. Yari, Sara Duterte, posibleng habulin ng ICC ayon kay Attorney Conte. Patay ka dyan. Yun po yun mga kababayan. Nag-react lang tayo. Nakita ko lang.
Kaya napaka-imposible naman daw na hindi kasali si Sara dito na makasuhan sa ICC, siya ang mayor ng Davao City. Nagpapalitan lang ang mag-ama na 2010 hanggang 2013, mayor si Sara. Tapos 2016 hanggang 2022, mayor na naman si Sara. Nagpapalitan lang sila, magkakapatid at mag-ama. Tapos sino ang pasimuno ng tukhang according kay Arturo Las Cañas? Si Sara. Isang tambaluslos. Sabi nga ni Arturo Las Cañas yun, tambaluslos yan, PBBM. PBBM. Sir, lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, ito yan. Kasi siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tukhang Nung nakaupo siya as mayor. Noong 2012, inapuwit niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Bato, nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Leonor, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo. Meaning Tukhang. Naku! Tokon o hangyoon, punuhay ang mga relatives ng mga target personalities illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na sa interview ng media, tinatanong na about itong motorcycle riding in tandem sa Davao City. Ang daming namamatay at walang nag-imbestigar. Ayun! So, dito na-confirm ko kay Mayor Sara, kasama ko si SPO Paul Sani Binaventura sa partikular na araw na yun. Yung order sa akin ni Bato de la Rosa about Oplan Tukhang. Kung papayag ba si Mayor dito. Pero, i-confirm niya personal ka sa akin, kay Sani Binaventura, ang sabi niya in Visayan parlance is bulgar naman kayo nung kanang inyong pusil. Meaning, bulgar na kayo kung barilon mo ang target. Sabi niya, kinapan ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. So, bulgar daw kapag barilin ang target. So, ang gawin, ingatan ninyo, tapos ilibing ninyo. Para ang issue, missing person lang. So, kung meron mang namamatay or nawawala sa panahon ni Sara, yun na yun. Yun ang sabi ni Arturo Las Cañas, mga kababayan. Samo kayo ang medya sigit pangutana. Mao dyan na yung pinaka-word. Ina-stand pa. It's true. Di ba? Na napapagod daw si Sara sa kakatanong ng media. Kung ano ang gagawin, ano ang improvement, ano ang nangyayari. So, ang gagawin daw, ingatan, hulihin, patayin, ilibing. Para kapag nawala, missing person lang. Patay ka diha. So yun ang mga affidavit na ipinasa ni Arturo Las Cañas sa ICC. Panis. Patay ka dyan. Nako. Tapos sasabihin ni Kaufman, self-defense daw yung kay Digong. Paano naging self-defense ni Digong? Bakit binugbog ba siya ng mga adik? Kaya sabihin niyang self-defense? Nako po. Nako, patay ka diha. Nililibing panabuhay. Halaka. So yun po, mga kababayan. Ito yung sunod. Mga kababayan. Nako po.